Hi guys, good morning. Ngayon, first time ko mag-react about sa political. Ngayon, magre-react tayo kasi medyo naging controversial ngayon yung pagtakbo uli ni dating mayor ng Manila na si Isko Moreno. Na alam naman natin, tumakbo siya bilang sa presidente ng Pilipinas pero hindi siya pinalad kaya nag-decide siya uli na tumakbo at kalabanin yung dati niyang kaalyado na si Mayor Hani Lacuna Pangan ngayon. Magpi-play tayo ng video about sa reaction niya na nung nalaman niya na tatakbo uli ang dati niyang kaalyado at tinuring niyang kapatid na si dating Mayor Isko Moreno. Ang pagkakaalam ko guys, 11 silang maglalaban-laban sa posisyon bilang Manila Mayor. Isa na rito si businessman Sam Versosa. And yun nga yung malaking banta sa kanya, si dating Mayor Isko Moreno na tinuring niyang isang kapatid. Dati sila magkaalyado. Siguro expect ni Hani Lacuna na nasusuportahan siya ni Isko, pero ngayon nga kinalaban siya sa darating na eleksyon ngayong May 2025. Ayan, pakinggan natin yung kanyang masasabi sa interview. Kilala ko po si Isko Moreno. Nung kinalaban niya ang mga atienza, tama o mali, kakampi niya kami. Nung kinalaban niya si Mayor Lim, tama o mali, kakampi niya kami. Nung kinalaban niya si former President Mayor Estrada, tama o mali, kasama niya kami. Hindi namin matanggap ngayon bakit yung kakampi niya, yung tinatawag niyang ate. Ano bang ginawa ko para mangyari ito sa amin? Basically, ang basa ng marami, and I share that observation, the prevailing narrative so far of this campaign is that of betrayal. Correct. Do you agree? Opo. Unang-una, betrayal po sa akin, personal, dahil for the longest time ay nagtuturingan po kami ng former mayor bilang magkapatid. Pangalawa po, betrayal po sa aming partido. Sa kadahilanan po na hindi naman po kaila sa lahat ng kanyang pagsasalita, sa kahit ano pong mga pagkakataon, ay lagi niyang sinasabi na hindi na po siya babalik sa lungsod ng Maynila. Lalong-lalo na po nung tumakbo siya bilang presidente. At bago po siya umalis ng City Hall, ay kinausap pa po niya kami ni Vice Mayor Yul Servo na pinagbilin po niyang Maynila at sinabi niya sa gedli-gedli na lang daw siya, retired na siya, at plano niyang magturo. Betrayal po sa mga taga Maynila dahil ilang beses na po niya kaming iniwan. Kapag nagsisik po siya ng higher office, ginagawa po niyang pinaka-plataforma ang lungsod ng Maynila. Tapos po, bigla niya pong iiwan. Tapos po na akala ko ay concern niya dahil pinagbili niya po ang halos lahat ng mga department heads niya noon na sana po ay akin pong i-retain na makasama ko po ulit. Sa buong akala ko na it is out of concern dahil ang sabi po niya para may continuation po ng lahat ng amin pong mga ginagawa, total nasa ayos naman, ay hindi naman po ganun na nangyari. In fact, karamihan ng mga reklamo patungkol sa Maynila, ang may maituturo mo dun sa mga iniwan niya mga departamento. Opo. When he said na hindi na siya tatakbo, and I think this is public record, sabi niya kung hindi siya pala rin sa 2022 presidential election, magre-retiro na siya. Tama po. Pero batang-bata pa siya eh. Kayo ba, knowing him, did you honestly believe na talaga magre-retiro siya kung matalo siya? Yes. Noong una, talagang naniwala po ako na may maganda siyang intensyon. Dahil lagi niya sinasabi sa aming partido na yung partido namin kakaiba, there will always be growth. Napagbigyan na po siya na mamuno sa lungsod ng Maynila. Hindi naman po, wala naman pong pumilit sa kanya na tumakbo for presidency. In fact, meron pa siyang 2 termino. Lahat po kami, pinipigil namin siya. Sabi namin, tapusin niya ang termino niya para mas handa po siya for a higher position. And you were willing to run after the 3 terms? Oh yes, For me. meron pa ho akong isang termino eh. Meron kayong usapan ng ganon? Yes. Meron pa naman po akong isang termino, hindi pa ho tapos ang termino ko bilang Vice Mayor. At hindi naman po ako talaga nagmamadali kung ano po ang aking destiny
doon po ako. Dahil naniniwala naman po ako sa kanyang kakayahan na mamuno nung panahon na yon bilang aming alkalde at ako naman po ay bilang partner niya. So nung panahon po na yon talagang sinusuportahan po namin lahat ng adhikain niya for the City of Manila. Dangan nga lamang, hindi naman po niya talaga tuwirang ipinaalam, lalo na sa akin, yung kanya pong desisyon na tumakbo. In fact, sinabi lang po niya na tatakbo po siya a week prior na nagproklama siya. Pero lahat naman po alam na ng mga tao na doon na ho ang patungo niya. Dahil lahat po ng mga ginagawa niya, napansin po namin na parang ginagawa niyang showcase ang lungsod ng Maynila. Kailan kayo nag-usap na huli? Nag-usap po kami huli noong July 16. Nagkita po kami sa Manila Hotel, bandang alas 6 ng gabi, at sinabi nga niya na siya po ay ipinaalam niya na siya po ay tatakbo. Siya yung nag-seek ng meeting na yun sa inyo po? Yes po, siya pong nag-seek ng meeting na yon. Okay lang ba na ikwento ko? Okay lang. Okay. Bale, sabi po niya, nung nagkita po kami sa Manila Hotel, ang sabi niya sa akin, dalhin ko ang asawa ko. So, dinala ko po ang asawa ko noon. 3 lamang po kami nag-usap. Ang una niya sinabi sa akin is, ate, ayoko naman patagalin pa to dahil alam ko marami kayong ginagawa. So, yun po. Tapos ang sabi niya sa akin, unang-una is, ate, tatakbo ka ba? Na ang dating sa akin, parang weird yata yun. Akong nakaupo, alam mo sabihin kung hindi ako tatakbo. Obviously. Obviously. So, sabi ko, opo, tatakbo ako. Magpapa-re-elect ako. Tapos, ang sabi niya sa akin, gusto ko lang ipaalam sa'yo, ate, na tatakbo ako. Hindi na ho ako nagsalita nung sinabi niya yon. Sa akin po, less talk, mas maganda po sa akin. Pinakinggan ko lang siya. Anong sabi po niya? Ang sabi niya, sumunod sa akin ay, ate, pag-isipan mo ng mabuti. Give yourself some time. Give yourself days, weeks. Pag-isipan ko daw yung sinabi kong tatakbo ko. So, hindi pa rin ako nagsalita. Kasi nagtataka ako bakit akong dapat mag-isip? Di ba siya dapat? Tapos, pagkatapos nung sabi niya sa akin, ate, 3 pa lang kaming nakakaalam ng plano ko. Ako, ang asawa ko, at ang isang common friend namin. Sa loob-loob ko po, Christian, come on, ngayon na lang tayo huling mag-uusap. Nagsisinungaling ka pa rin sa akin. It's all over social media. Lahat na lang ng tao, alam na tatakbo ka, tapos sasabihin mo sa akin, 3 lang kayo nakakaalam. After that, nagsimula na siyang magsabi na kung ate, kung alam mo lang ang sakit na nararamdaman ko sa mga kasamahan natin. Ang dami na ho niya sinabi tungkol sa mga kasamahan namin sa partido. Mga tao, hindi lang sa akin malapit, kundi malapit na malapit din sa kanya. So naisip ko, kung meron kang galit o may issue ka sa mga kasamahan natin, hindi dapat silang labanan mo, hindi ako. Wala ho siyang binanggit na kahit anong issue patungkol sa akin o sa kung paano ko pinapatakbo ang lungsod ng Maynila. Ang reklamo niya doon sa ibang mga opisyal. Oo. Yung mga kasama naming mga lingkod bayan din, kagaya niya. Mayor, nung binigay niya kayo ng ganong mensahe, pag-isipan niyo, parang anong dating sa inyo nun? Were you insulted? Yes. Nainsulto ko. Kasi, bakit akong pag-iisipin mo? Di ba dapat ikaw mag-isip niyan? Pero pumasok din sa isip ko kasi may mga dumadating din na mga kwento na pipilitin daw niya ako mag-slide down, mag-vice mayor ulit sa kanya, o di kaya i-consider ibang position, halimbawa mag-congressman doon sa aking distrito, na outright sinasabi ko, hindi ko gagawin yun. Pero did he offer that option sa inyo? No. Hindi niya na sinabi yun. Hindi na niya sinabi yun sa akin. Anong sagot niyo po nung sinabi niya mag-isip muna kayo? Hindi ako nagsalita. Kilala ko po si Isko Moreno. Alam ko po na kahit anong sabihin ko, magaling niya i-twist yun. Yung mga ganung pagsasalita. Kaya hinayaan ko lang po siya magsalita ng magsalita. At talagang tinandaan ko lahat ng mga sinabi niya. Gano'ng katagal po kayo nag-usap nun? Mga 10 minutes lang kami nag-usap. Kasi pagkatapos niya magsabi noon, yung sama ng loob niya sa mga kasamahan namin, inulit niya yung tanong na, yung kanyang statement na, ate, pag-isipan mo.
So, sinagot ko na siya. That was the time na sinagot ko siya. Sabi ko sa kanya, ganito na lang, para wala na yung burden sa ating dalawa, tatakbo ako bilang mayor. Hindi ako magbaback out. Ang sagot niya sa akin, ganun ba ate? Good luck. Tapos sabi ko sa kanya, good luck din po sa inyo. Tumayo siya, niyakap niya yung asawa ko. Pagkatapos nun, niyakap niya ako. That was the end of our conversation. Dating boss ni Mayor Honey si Isko Moreno nang ito'y mayor ng Maynila. Vice Mayor si Honey ni Isko nang kapwa sila manalo noong 2019. Ano yung tumatakbo sa isip niyo or nararamdaman niyo nung nagkaroon pa ng akapan after that? Marami eh. Una, nalulungkot ako sa nangyari. Pangalawa, sobrang sama ng loob ko sa mga nangyari. Kasi napakarami niyang binitawan na mga salita bago pa kami nag-usap. Ang dali-dali naman po akong kausapin eh. Kung may plano po siya, dapat sana akong unang-una nakaalam. Pero gaya ng sinabi ko sa Christian, it was all over social media. Kaya masama po ang loob ko. Masama ang loob ko para sa pamilya ko. Masama ang loob ko para sa mga kaibigan ko na pinaratangan niya ng kung ano-ano. At syempre, masama ang loob ko para sa mga Manilenyo. Kasi, syempre, alam nila para kaming magkapatid. At alam din nila yung mga binitawang salita ni Isko bago nangyari ito. Mayor, parang naluluha kayo. Hindi naman. Basically kasi pag pinag-usapan ng betrayal, nag-a-apply lang ito sa isang taong close sa iyo eh. Kasi kung talagang kaaway niyo, wala namang betrayal doon. Tama po. Alam nyo, Christian, nung siya ay kinalaban niya ang mga Atienza, tama o mali, kakampi niya kami. Nung kinalaban niya si Mayor Lim, tama o mali, kakampi niya kami. Nung kinalaban niya si former President Mayor Estrada, tama o mali, kasama niya kami. Nung lumaban siya bilang presidente, kasama niya kami. Hindi namin matanggap ngayon, bakit yung kakampi niya? Yung tinuring niyang kapatid niya, yung tinatawag niyang ate. Ano bang ginawa namin? Ano bang ginawa ko para mangyari ito sa amin? Anong tingin niyo? Bakit ganun yung ginawa sa inyo ni Isko? Is it because of you or it's because of him? Baka siya yung may problema. It's because of him. It's because of him. Kasi lagi naman namin pinag-uusapan yan eh. Gaya nga ng sabi ko sa'yo, yung mga tinulong niya sa akin nung ako po ay umupo bilang mayor, ang alam ko talaga out of concern. Siyempre, naging alkalde siya eh. Okay. So, siyempre may mga tips siyang sinasabi sa akin. Iniwan niya yung mga sinasabi niyang pinaka-general niya dito. Ako naman, dahil naniniwala ako, nakasama ko rin naman silang makatrabaho, ay naniniwala ako out of concern. Inabsorb niyo rin lahat. Inabsorb ko halos lahat. Halos wala akong nailagay na sarili ko, di ba? Common naman yan na kapag bago ang administrasyon, sariling tao mo. Siyempre, trust and confidence yan eh. Pero mabibilang mo lang ang mga tao talagang naipasok ko bilang mga department head. Lahat po yan ipinakiusap niya. Ang sabi niya sa akin, dahil para daw may continuation lahat, dahil nakaplastado na yan lahat, sila makakatulong sa akin. So, buong akala ko, ganun nga. Pero napansin po namin habang tumatagal, halos karamihan ng mga reklamo umaabot sa akin ay patungkol sa mga departamentong tangan ng mga taong iniwan niya sa akin. Halimbawa, sa MTPB, yung sa traffic. Okay. Karamihan ng mga reklamo dyan, kotong. Tapos yung towing. Okay. Yan pong laging reklamo sa akin. Baka ilang beses ko na pong tinawag ang atensyon nung hepe niya. Ang sabi nila sa akin is, tatawagin nila yung attention nun, tapos one strike policy, tatanggalin. Okay, may tinanggal. Pero ganun pa rin ang nangyayari. Ang daming trackers na
nagrereklamo sa akin, walang tigil. Ang daming mga tricycle drivers na nagsasabi sa akin na tinutow sila ng walang dahilan, tas ang laki ng sinisingil sa kanila. So, yun ang pinaparating ko sa kanya. Okay lang sana kung pumapasok sa kaban ng city Mm. yung mga fees. Hindi eh. Every month, meron kaming department head meeting. At lagi kong sinasabi sa kanila yung financial status ng city. Nakita-kita ko from the month of January hanggang June. Okay? Ang naipapasok pa lang ng departamento ng MTPB is 27%. Sa dinami-dami ng parking dito, sa dinami-dami ng nato nila, sa dinami-dami ng mga sinisingil nila, bakit 27% lang ang pumapasok sa city? Anong ginawa niyo sa department head? Ay, yung department head, nung nalaman niya na paulit-ulit na ako na gano'n, nagkusa siya. Nag-resign po siya. Pero nag-file po ang ating city administrator ng isang administrative complaint laban po sa kanya. Pinasasagot po sa kanya ito pong mga paratang sa kanya, lalong-lalo na ng mga truckers. Do you regret supporting Isko almost throughout his political life? Hindi naman po. Hindi naman po. He will always be my little brother. Alam mo naman, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay nagkakasundo ang isang pamilya. It happens. Pero, syempre, yung suporta ko sa kanya before, hindi naman mawawala yun eh. Siguro ang iniisip ko lang ngayon, sana yung suportang pinaramdam namin sa kanya, yung pagmamahal na pinaramdam namin sa kanya, sana ganun din sa amin. Sana pinagkatiwalaan niya kami. Hanggang ngayon naman, wala naman ho siyang nababanggit na napakabigat na mga ginawa ko. May tinanggal ba ako sa mga tao niya? Wala. Meron bang mga payo siya na hindi ko sinunod? Wala. Binigay ko ba, pinagbigyan ko ba yung mga kahilingan niya? Pati ho yung sa basura, yung aming garbage collection, kanino ba napunta? Sa malapit na kaibigan niya. Ganon sobra ang pagtitiwala ko sa kanya. Ba't hindi niya maibalik sa amin yung pagtitiwala na kaya ko? Kaya ko. Na hindi mag-shortchange ang Manila habang nandito ako. Si Mayor Honey ang kauna-unahang babaeng mayor ng Maynila. Anak siya ng dating Vice Mayor na si Danny Lacuna. Naging councilor siya mula 2004 hanggang 2013. Vice Mayor noong 2016 sa ilalim ni dating Mayor Joseph Estrada at noong 2019 kasama si Isko Moreno. Nanalong mayor noong 2022 elections kung saan inendorso siya ni Isko na tumakbo naman sa pagkapresidente. Actually, inihabilin ni Isko ang Maynila kay Honey. Kaso natalo si Isko sa eleksyon kaya ngayon gustong bumalik sa pagka-mayor. So far, ano ba yung lumalabas sa mga internal surveys nyo? Kasi ang impression ng iba, lamang sa survey itong si Isko Moreno. Hindi naman po ako nagtataka dyan na lamang siya sa survey. You should remember, national figure na si Mayor Isko. Nakadalawang beses na po siyang nag-attempt for a national position. Una yung sa Senate. Nung tumakbo siya, I think way back 2016. And then recently nga, as a presidential candidate. So, talaga pong kilala si Isko. Pangalawa, artista po siya. Nauna, hindi naman po ako artista. Hindi rin po ako nag-seek ng any position other than a local position. Okay. Siguro, ang naging disadvantage ko lang ay I'm not really into social media. Hindi ko po naggamit yung social media platform to advertise kung ano yung mga nagagawa ko sa City of Manila. Mas minabuti ko yung old style na pagbababa ng serbisyo. Dumidiretso kami sa tao. We have a Kalinga sa Maynila program wherein lahat ng services na makikita nila sa City of Manila o sa City Hall, dinadala namin sa mga barangay. Nilalapit yung City Hall sa Yes. Nakikipag-usap ako sa mga kababayan natin, inaalam ko kung ano yung mga reklamo nila, suggestion nila, kung ano nakikita nila. Tapos,
binababa na namin yung mga services. Andyan po yung mga vaccination para sa mga pets natin, medical mission, pati mga police clearance, yung mga OSCA services natin, PWD solo parents natin. Yun ang ginagawa ko. And that is every week, every Wednesday. Yun nga lamang, hindi namin yan sino-social media. Alam naman nyo, kilala nyo si former mayor na halos lahat ng galaw niya hindi po pwedeng walang camera. Okay. Pero dito, kasi may impression din na for the longest time, you were in the shadows of Isko Moreno, the former mayor. Do you think nakalabas na kayo dun sa shadow na yan? I want to believe, wala naman ako talaga sa shadow niya. I want to believe partner kami talaga. In fact, nung panahon ng COVID, hindi naman yun one-man show. Ako yung kapartner niya sa lahat ng mga medical concerns during the COVID. O hindi ba kayo nagpatakbo nun? Baka naman kayo nagpatakbo. Siya yung sa ayuda. Okay. Yung medical part sa'yo? Medical part ako. Ako naghanap ng mga supplier ng mga COVID meds. Ako ang kumontak sa kanila. Ako ang nag-head ng vaccination. In fact, ako pa nga ang nagva-vaccinate sa... Ako ang nagsabi sa kanya kung paano gamitin yung COVID field hospital. Siya nagpatayo, tama. Pero yung paggamit nun, ako. Ako yung nag-prepare sa mga ospital kung paano po gagamitin yung mga resources namin. Ako po yun. Yung basic question, kunwari pareho kayong, by the way, hindi to cornered fight, no? Meron pa naman ibang tumatakbo sa pagka-mayor. Huwag naman ma-insulto yung ibang tumatakbo. Okay, anyway, kunwari kayo ni former Mayor Isko Moreno, humarap kayo sa mga botante. The basic question is, bakit kayo yung kailangang iboto at hindi kunwari si Isko ibang mga kandidato? Unang-una, wala po akong pangako na hindi ko tinutupad. Hindi ako nagsasalita. Lahat ng sinasabi ko galing sa puso, hindi sa nguso. Hindi ko iiwan ng Maynila dahil wala akong ibang posisyon na hinahangad kundi ang pagsilbihan ng mga taga-Manileño. Yun pong nakikita namin kay Isko eh. Lagi pong binabalikan niyang Maynila, gagawin niyang showcase, then he will aim for a higher position. Sa tingin ko po, ang mas kinakailangan ngayon ng mga tao ay improved social services. At yun pong ginagawa natin. Ginagawa po natin episyente ang pagdadala ng mga social services natin sa atin po mga senior citizens, sa atin po mga ospital, sa atin po mga mag-aaral. Kasunod pa dyan ng mga solo parents at saka mga PWDs. Ang tinututukan po natin, tama, totoo at efficient na pagdi-deliver ng social services. Napakarami na po nating infrastructure. Tama po, kitang-kita yan. Pero ilan lang ho ba ang natutulungan nitong ating mga infrastructure? Ilan lang ho bang nakikinabang? I will give you an example. Yung condominium, yung pinatayo pong housing sa Tondo. Ilang pamilya lang pong nakinabang doon? Ilan po ba? Mga 290. Pero that was one of the showcase That's amenities. one of the showcase. In fact, hindi naman po lahat ng mga taga-Tondo lang ang nakinabang doon. You could check the records. Marami po doon. Mga tauhan po niya. Talaga? Totoo. Kasi ang impression kay Mayor Isko, in 3 years, ang dami niyang nagawa. Maraming na-erect na mga structures. In fairness to him, luminis naman yung Maynila, pero hindi lahat syempre. So yun yung showcase Okay. niya, di ba? Gusto ko lang po i-correct yan. Nauna, tama po kayo. Marami po siyang sinimulang ipatayo. Okay. Para klaro po, nung umalis siya, siguro mga 30% lang nung 7 housing projects ang nasimulan. 30%. 70% nun, ako po ang nagtapos. Ang mas higit pa doon, ako ang nagbabayad nung loan na ginamit para ipatayo itong mga housing projects na yon. 4 pa lang ang natapos na nakatayo sa housing projects na yon. May 3 pa. Ako pa rin ang nagtatapos ngayon. Yung mga housing projects namin, napakaraming problema. Ako rin ang nag-aayos ngayon. Meron po tayong 3 sinimulang ipatayong
eskwelahan. Ito yung proyekto nyo that would Hindi. differentiate you from him? No. Yan po yung proyektong sinimulan niya. Continuity. Oo. Mga 30% din lang. Ako nagtapos. Ako rin ang nagbabayad. Manila Zoo, sinimulan lang niya. Ako rin ang nagtapos. Ako nagbabayad ng utang. May sarili akong mga infrastructure projects. Ang ginagamit po namin, pondo talaga ng Maynila. Yung dati ba? Utang? Utang po. 17.8 billion ang inutang po ng lungsod ng Maynila. 15 billion galing sa DBP, 2.8 billion galing po sa Land Bank. Lahat po yan nasa records. Wala pong ginamit dyan for COVID purposes. Pangalawa, Christian, the entire halos 2 years ng paninilbihan ni Isko was during COVID. Okay? Lahat ng tao nasa loob ng kanilang mga tahanan. Walang nakakalabas. Siyempre, malinis ang kalye, walang traffic, walang basura. Dahil walang tao sa kalye. Ako, inabutan ko, lahat inaabsorb ko yan. At inaayos ko. Hanggang sa kaya namin, inaayos namin ng basura. Kahit na tao niya ang may hawak ng basura. Inaayos ko ang traffic, kahit tao niya ang may hawak ng traffic. Yan naman po ang kadalasang ibinabato sa akin. Araw-araw, nililinis namin ang buong Kamaynilaan. So basically, you're left cleaning up the mess. Yes, I am left cleaning up the mess. Tama ba dating na medyo cosmetic yung approach ni Isko? Tama po kayo. Tama po kayo dyan. Pero napabayaan po yung social services. Noon po, napakadaming reklamo patungkol po dun sa mga benepisyo, lalong-lalo na ng senior citizens natin. Noong panahon po niya, idinaan po ang allowances ng mga senior citizens natin through PayMaya. Napakadami pong reklamo sa akin na wala naman silang nawi-withdraw doon po sa pondo sa PayMaya. In fact, hanggang ngayon, meron kaming nakabinbin na around 48 million na nasa PayMaya pa rin. Hanggang ngayon, nagkakaroon kami ng kasuhan ng PayMaya dahil hindi namin ma-retrieve yung pera. Dahil po. Nasa kanila. Bakit hindi nyo makuha? Na-download na. Bakit hindi nyo makuha? Siyempre, nagko-contest po sila na nakuha na daw ng mga seniors. Pag kinausap mo naman yung mga seniors, halos lahat sa kanila. Isang beses lang nakakuha at marami sa kanila hindi nakapag-withdraw. Ano ang ginawa ko? Ibinaba ko sa barangay yung kanilang allowances. Pinagkatiwala ko sa mga barangay officials yung allowances ng seniors. Nasa kanila yung allowance ng mga 5 hanggang 7 araw. Magkano po? Ang allowance po ng mga seniors natin ay 500 pesos per month. So, nakakakuha sila every 4 months. Kasi ganoon ang gusto nila para hindi daw butal. Para every 4 months, may 2,000 sila. Para buo. Para buo. Last week, in-announce ko na po sa kanila, dahil nagsinop tayo ng pera ng senior citizens, dodoblihin ko na. Nakapagsinop tayo. Ano ibig ko sabihin sa nakapagsinop? Yung hindi taga Maynila, hindi na nakatira sa Maynila, hindi na ho namin pinabibigyan. Yung hindi na ho botante ng Maynila, pwera 85 years old, pataas excluded yan, hindi na rin ho makakatanggap ng benepisyo. Bakit po ginawa ni Isko yan dati lahat kasama, kahit hindi na taga Maynila, o kahit hindi botante? Dahil? Kasi tatakbo siyang presidente. Okay. For politics. For politics. So, nilinis niyo yung listahan? Nilinis po ng mga barangay at ng mga senior citizens organizations sa bawat barangay yung listahan nila kasi gusto nila yun eh. Pero, paano po maiwasan na magamit sa patronage yun? Baka naman naging powerful yung mga barangay officials. Hindi naman po. Hindi naman po. Kasi yun ang kahilingan ng mga senior citizens natin. Kasi unang-una, hindi na ho sila lalabas ng barangay nila. Tapos, yung mga bedridden, mismong ang barangay pa ang nagdadala sa kanila. Kapag nasa ospital, mismong barangay ang nagdadala sa kanila. Unlike dati sa PayMaya, hahanap ka pa ng ATM kung saan ka pwede mag-withdraw. Pagkaubos ng pondo doon, hahanap ka na naman ng ibang ATM. Napakarami po talaga reklamo sa amin tungkol sa PayMaya. At ang masaklap pa doon, may expiration date pa yung PayMaya. So, pag nag-expire na yun, magpaparenew ka na naman. Sige, isa-isahin natin yung mga issues. No? Isa sa mga maraming may reklamo, yung Manila Health Permit. Alam na alam niya yan, no? Yes. So, sabi niya, nililinis niya yung mess na nagsimula na karang administration.
Disclosure, apektado ako rito. Nagpunta ako sa health, Opo. yung nagbabayad ng 625, Opo. no? Tama Okay. po yan. Ano ba pwedeng gawin para linisin to? Kasi maraming mga guro, for instance, na talaga nagrereklamo rin sa proseso. Opo. Anong changes na pwedeng gawin? Una-una po, Christian, nasa sanitation code kasi yan. Nasa ordinansa din po yan. Ang ginagawa lang, 2022. yes, pati nasa sanitation code. So, sinusundan lang naman po ng Manila Health yung mga batas na pinapairal natin. Nothing more, nothing less. Okay? Ang ginagawa po ngayon ng Manila Health Department ay ginagawa po nilang mas convenient para sa mga magbabayad ng health certificate. Lahat naman po yan kailangan Kahit sa ibang lungsod, lahat po yan kailangan mag-apply for a health certification. Lalo na kapag food handler ka at marami pa po kayong taong hinaharap. So, kailangan po yan. Ano ang ginagawa ng Manila Health Department ngayon? Sila na po ang tumutungo. Halimbawa, sa eskwelahan, okay, yung mga guro. Sila po mismo nakikipag-coordinate sa eskwelahan para po mapalapit yung serbisyo, doon nila gagawin. At their most convenient time and place po ginagawa ng Manila Health Department. Kaya nga nagtataka kami kasi napatupad naman po sa ibang mga paaralan. Bukod tanging nagkaproblema lang sila sa isang university. Sa UST? Yes. Bakit ganun? Kasi ang nakarating sa amin na requirement is that pupunta lahat doon sa designated facility. Kasi yun po ang ang public health laboratory po yan. Kahit saang lungsod din po ay kailangan sa public health laboratory kayo pumunta. Kaya lamang po ang public health laboratory natin ngayon ay under construction. Kaya nga po, ang pinakamaganda po diyang ginagawa is nakikipag-coordinate po ang Manila Health Department doon po sa university para kung ano pong mas convenient sa kanila. So ano yung arrangement dapat? Pwedeng gawin saan? Yes, pwede hong gawin sa kanila kung ano po ano. Yun na po ang napagkasunduan nila ng UST ngayon. Kaya kung mapapansin nyo, wala na pong issue sa UST. Parang nagkaroon lang po yata ng misinformation coming from the UST administration to the employees. Hindi po talaga sa Manila Health. So mas naging stricto yung pagtingin from the perspective of the administration when in Yes, fact may kumbaga- flexibility from your end? Yes. Tama po kayo doon. Parang yung pagkakasabi po, naglabas po yata ng memo ang university, nag-post yata sila, yun pong pagkaka-explain po sa akin ng administration po. Tapos hindi ho yata sila nagkaintindihan doon. So ang nasisi po ay ang Manila Health Department. Pero yung mga test pwedeng gawin sa UST? Yes po. Kung ano nga po yung mas convenient sa kanila parang may isang department yata na parang nilagay yata po nila sa department nila na ganito. Tapos naglagay pa sila doon ng deadline. Na wala naman binibigay na deadline ng Manila Health. Parang ano yata po nila sa kanila ho nagkaroon ng problema. Okay. Pag-usapan po natin yung ibang mga basic issues, Yes. mga taga Maynila, basura in particular. Yes. Ano yung mga improvements that you have been doing and that you promised to do if given another 3 years? Una, naglabas po tayo ng ordinansa, yung tapat ko, linis ko, na kung saan talagang ini-encourage natin yung mga barangay na ilalabas lang yung kanilang basura at a given time. Meron man pong schedule yan. Alam po ng mga barangay kailan po. Everyday po nagmamapping kami. Ibig sabihin, yung mga kawani po ng Department of Public Services, everyday po yan nililinis po nila. It boils down, tapos yung efficiency po ng garbage collection natin. Ako po, it boils down to discipline pa rin. Isipin mo na lang, Christian, everyday naglilinis kami ng estero. Nililinis namin yung Baseco Beach. Meron kaming team Mandaragat. Nililinis po nila yung sa may Rojas Boulevard. And yet, ganun pa rin kadami ang basura na nakakalap namin everyday. Siguro, ang kailangan din po natin yung disiplina ng mga kababayan natin, which is every week sa Kalinga sa Maynila program, constant ang reminder ko sa kanila, tulungan kami. Simpleng-simple na lang. Huwag ho kayo magtatapon ng basura sa mga poste, sa mga pader. Antayin po ninyo
yung ating mga garbage collectors natin, at nagsisimula na po kami, may sarili kaming MRF. Nagre-recycle na po kami. Lahat po ng mga plastic na nakokolekta namin, nire-recycle namin, ginagawa namin ng mga tables, chairs, at kung ano pang kailangan namin. Pinabalik namin sa barangay para nagagamit nila. Dun sa ano po, sa corruption. For example, bureaucratic. Ano yung mga measures that you have put in place? For example, po automation, etc., etc. Meron po tayong Go Manila app. Ibig sabihin po, yung mga business permits natin and everything, doon na po dinadaan. Kasi nga po, less yung Human intervention. human intervention. Kaya nga po, napakarami rin na naka-appreciate doon sa Go Manila app. Una-una, hindi na nila kailangan pumunta dito sa City of Manila. Kahit saan, pwede sila to go online, magbayad ng permits nila. Pangalawa, wala na po yung mga fixers. Diba? Kung meron man, very, very minimal na. Yun talagang ayaw gumamit online, na mas siguro nakasanayan na nila. Pero, having said that, tumaas po yung mga businesses natin. Maliliit na business, malalaking business na nagtiwala sa City of Manila. There are about 60,000 businesses na pumasok po sa City of Manila. At malaki po ang natutulong yan sa amin, sa revenue collection namin. Okay. Finally, Mayor, how do you see this campaign shaping? Medyo maaga pa, technically wala pang campaign period, di ba? Pero ano yung nakikita niya magiging direction? Ako po, on my part, makakaasa po ang mga kababayan ko na wala sila maririnig sa akin kundi pawang katotohanan lang. Yun lang. Kung ano yung pwede kong i-offer sa kanila for my second term, yun lang po maririnig nila sa akin. Hindi ho kami pinalaki ng aking mga magulang. Never. Sa ilang years ko na during campaign period, wala ko silang naririnig sa akin masama na ibinabato ko kahit kanino na nagiging katunggali ko. Hindi ko lang alam sa parte niya kasi nasimulan na po nila na Bumabanat na? Bumabanat na, ang dami nang lumalabas na hindi totoo. Nakakapagod na rin para sa iba nating mga kababayan na yan ba, paninira na lang ba? Ano bang bago mong i-offer? Diba? Ano ba yung para sa amin? Ano ba yung aasahan namin sa'yo? Puro paninira na lang ba maririnig namin? Although meron ako napanood na clip niya sa isang gathering bago siya nag-declare at bago siya nag-file ng COC. Ang claim niya, pakiusap po sa inyo, huwag niyo pong babanatan ng ate honey ko. Naku po, Diyos ko. Sana totoo. Sana Pero totoo. napanood niyo yun? Hindi. Actually, hindi ko siya napanood. Napakadami po niyang sinabi o binitawang salita na lahat hindi totoo. Lagi niyang sinasabi, ito lagi niyang binibitawan. Ang laway ko nasasangla. Pag sinabi ko, totoo. Nasangla ba yung laway niya? Kayo na ho ang humusga. Ayun, napakinggan na nga natin yung sinabi ni Mayor Hani Lacuna Pangan kung ano yung mga hinanain niya sa pagtakbo uli ni dating Mayor Isko Moreno. Para sa akin, not bad kung iba naman makita natin yung kayang gawin ni Hani Lacuna sa Manila. So why not bigyan ng chance si Mayor Hani Lacuna para ituloy yung mga nasimulan din niya. Yun guys. So ayun guys, napakinggan na nga natin yung interview ni Mayor Hani Lacuna at saka yung mga hinanain niya, yung mga sagot niya sa mga tanong na binigay sa kanya. Pakiabangan uli guys ang ating magiging reaction naman sa ibang darating na news or darating na update sa pagtakbo ni Mayor Hani Lacuna. Once again, dito po si Unofficial, paki-subscribe na lang po. Ayan, click the bell button and subscribe na rin po. Thank you!